Okay, magandang gabi po muli mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon sa ating mga memory verses at yan po ay ating kalakasan sa araw-araw kung paano po natin harapin ang buhay bilang isang mananampalataya. At patuloy nating ikagalak ang bawat araw, patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon ang bawat pagpapala na atin pong natatanggap mula sa Kanya. Okay? So, salamat po sa ating Panginoon at ngayon po ay dadako tayo sa ating pong exhortation at samahan po ninyo ako sa aklat ng mga awit or psalm. At ito po ay sa Psalm 40 o ika-4 na pong awit o salmo. Walang mic. Okay, Psalm 40. Basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Psalm 40. I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction out of the mighty bog and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Behold, I have not restrained my lips, as you know, O Lord. I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. As for you, O Lord, you will not restrain your mercy for me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. For evils have encompassed me beyond number. My iniquities have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head. My heart fails me. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let those be put to shame and disappointed altogether, who seek to snatch away my life. Let those be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let those be appalled because of their shame, who say to me, Aha, aha. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, Great is the Lord. As for me, I am poor and needy, but the Lord takes thought for me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na kayo po ay muling maghahatid sa amin ng inyong pong kapahayagan. At sa kapahayagan ito ay magpalalim po ito sa amin kung sino po kayo sa amin, Panginoon. Magpalalim ito ng aming pagkaalam at pagkakilala sa iyo kung sino po kayo sa amin po mga buhay. Ito po ay pagsubok sa aming kaalaman at kung paano po namin yakapin ang katotohanan ng buhay, kung paano po kami maglilingkod at patuloy na haharap sa iba't ibang hamon po ng buhay na ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, humihingi po kami ng kaliwanagan sa amin pong mga isipan, sa tulong po ng Santong Espiritu. Ihanda niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy po naming sundin ang lahat ng ituturo po ninyo, Panginoon. Patuloy po naming ipamuhay ang katotohanang nakapaloob sa amin pong mariginig sa gabing ito. At ang inyo pong tagapagsalita, Ama, ay patuloy niyo pong itago sa likod ng iyong kabanalan at ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati sa lahat po ng ito. Sa iyo po ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ang pamagat po ng ating exhortation is The Assurance of God's Multiplied Sustenance. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, tayo po ay susceptible na isipin
bilang tao, bilang isang may buhay, na tila bagay tayo ay hindi kasing palad o hindi tayo kasing blessed ng ibang mga mananampalataya rin. So, kung i-compare po natin marahil ang ating sariling pinagdadaanan ngayon sa pinagdadaanan po ng ibang mga Kristiyano, ay parang, Panginoon, parang ako ay hindi kasing palad nila. Kasi hindi sila masyadong dumaranas ng mga matitinding pagsubok. Bagamat meron din silang mga pagsubok na pinagdadaanan, kumbaga sa akin ay mas matindi. Mas grabe yung aking pinagdadaanan ngayon. So, ibig sabihin, kumbaga sinusukat po natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin sa material na bagay at doon sa abot ng ating nakikita. Doon sa abot ng ating nalalaman sa buhay ng ating mga kapwa mananampalataya. But that is actually a misconception, brothers and sisters, because meron po tayong tinatawag na misconception na kailangan nating tingnan sa tamang interpretasyon at yan po ay mula sa Biblia. And the intensity of troubles might deepen our suspicion and thinking that we are lesser blessed than other believers in terms of God's blessing. So, ibig sabihin, merong bagay na mula sa Diyos na kumpara sa atin ay mas kakaunti kumpara sa iba. Mas kaunting ibinibigay sa atin ng Panginoon kumpara sa iba. Di ba? So, merong ganung klase ng kaisipan na sumasagi sa ating isip, sumasagi sa ating mind, kumbaga. Kaya sabi dito, ito po ay isang misconception na kailangan po nating tingnan ayon po sa paliwanag po ng salita ng Panginoon. And isang salmo po, so ito nga pong ating binasa, so this is Psalm 40, at nagsasabi nga po na ito po ay hindi totoo. So, kumbaga sa kaisipan natin na parang ako ay mas sawimpalad kumpara sa ibang mananampalataya, bagamat ako'y isang mananampalataya, sinasabi po ng salmong ito, hindi yan totoo. Okay? So, mula kay Haring David, makikita po natin sa kanyang patotoo na kung saan, bagamat siya po ay meron pong pinagdadaanan bilang isang hari ng Panginoon o bilang isang hari ng Israel na mula sa puso ng Panginoon para sa bansang Israel, so nandun yung susceptibility na siya po ay makaramdam na siya'y nanghihina at nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, bakit ang mga kaaway ay parang mas dumarami? Bakit ang buhay ko ay mas nalalagay sa panganib? Bakit ang buhay ko ay tila bagay walang katiyakan habang tumatagal? Di ba? So yun po yung kaisipan na sumasagi po sa isip natin at yan din po ay naranasan po ni Haring David. Ngunit, sa biyaya po ng Panginoon, ipinahayag po niya sa haring ito kung sino po ang Panginoon o kung sino po siya. Na siya'y Diyos na nagsusustain hindi lamang sa kanyang espiritu, kundi sa lahat ng bagay. Kaya ang ating pong pamagat muli is the assurance of God's multiplied sustenance. So that God sustains not only on one aspect ng ating buhay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So sinusukat natin sometimes, or oftentimes bilang tao, ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga hiling. Sa paghiling natin na Panginoon, kailangan ko po nito. Panginoon, kailangan ko po nito. Panginoon, kailangan ko po nito. Hindi sumagot ang Panginoon. Di ba? At ang magiging reaction po natin na hindi sagutin ng Panginoon, dahil hindi sinagot ng Panginoon, Panginoon, ay malayo ka na ata sa akin. So, yung pagtingin natin sa Diyos bilang sustainer is nagiging maliit o nababawasan. Okay? But here, makikita po natin sa buhay po ni Haring David that in spite ng kanyang sitwasyon, he expressed the greatness of God's mercy and power, hindi lamang sa kalikasan, okay? Yung kalikasan ng kadakilaan ng Diyos, kundi beyond all comparison. So, ibig sabihin, ang pagkakilala niya sa Diyos, hindi lang sa kalikasan, kundi incomparable. Ang bawat katangiang binanggit niya sa lahat ng kanyang mga awit,
sa lahat ng kanyang mga papuri. It's beyond all comparison that God is unique, that no one can, sabi nga, hindi natin may kukumpara ang Panginoon sa kahit sino. There's no other like God. Amen? Walang ibang katulad po ang Diyos sa buhay po natin at maging sa buhay po ni Haring David. Kaya, meron po tayong 4 na katotohanan na makikita po sa salmo pong ito. So, that is the whole Psalm 40. And from verse 1 to 3, makikita po natin. Ang sabi niya, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. So, in the past, sa kanya pong nakaraan, makikita natin that the Lord heard him. The Lord inclined to him as he waited patiently because he was in a hopeless and helpless situation. But here, as our first heading, the intense praise for that assurance. So, sinimulan niya ang pagpapatotoo na ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng bagay, sa lahat ng bahagi ng buhay natin sa pamamagitan ng pagpupuri. That's why he said, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Kaya unang-una mga kapatid, kapag iniisip natin na parang ang Diyos ay kapag nagbe-bless sa ating pangangailangan is parang kulang, insufficient. Baka nagkukulang tayo sa pagpupuri sa Kanya. Baka hindi ho tama yung pagtingin natin sa Diyos. Baka hindi ho tama yung pagtingin natin sa katangian at kalikasan ng Panginoon. Kaya ang sabi po diyan, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. So God placed in us the heart of praise, and always start our day, always start our time with the Lord with praise. Lagi nating umpisahan sa pamamagitan ng pagpupuri ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating paglapit sa Diyos. Hindi ho agad-agad lalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, bakit ganire? Panginoon, ano baga ito? Itong pinagdadaanan kong are. But start, sabi nga, simulan mo sa pagpupuri, hindi sa pagdaing. Amen. Yan po ang sinabi po dito sa ating salmo, mga kapatid. So, first, the intense praise for that assurance. So, he inclined, the Lord, inclined to him, heard him. Pinakinggan ng Panginoon, lumapit ang Panginoon, o inabot siya ng Panginoon, tinulungan siya ng Panginoon sa kanyang sitwasyong parang wala na siyang pag-asa at kailangan niya ng saklolo, sinaklolohan siya ng Panginoon, pinatotohanan niya ang tulong ng Panginoon. Kaya kung ano po ang pinagdadaanan natin ngayon, sigurado ho na may tulong, may pakikinig, at may paglapit na manggagaling sa Panginoon. So ito po yung first, mga kapatid. Kaya bawat Kristiyano must be confident. So every Christian must be confident for God's countless sustenance to him. Remember that God sustains not only as a nature, but He sustains hanggang sa antas na hindi na natin kayang maabot. Hanggang doon sa bahagi na hindi na natin kayang arukin. Yan po ang ating Panginoon. Because by view of His mercy, He is delivered. The truth behind that is that King David was delivered. He said, I waited patiently, He inclined to me, and He heard my cry. He drew me up from the pit of destruction. So ako iniligtas ng Panginoon mula sa miry clay. Di ba? Mula sa kumunoy. Mula sa hukay. Mula sa kawalan ng pag-asa. And He set my feet upon a rock. Kaya yung ating subpoints, makikita po natin, ano po ang ginawa ng Panginoon? He inclined, He heard, He drew him up, He had taken him to sure footing from no footing. Di ba? And He put a new song in his mouth. May himig, may awit na iniligay ang Panginoon sa kanya. Kaya si Haring David, bilang iniligtas ng Panginoon,
Siya'y umaawit ng papuri sa Diyos. Kahit nasa isang sitwasyong helpless and hopeless, na dun pa rin ang kanyang pagpupuri sa Panginoon. Okay? Pinatunayan na ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa ating nakaraan. Kaya patuloy niyang patutunayan ito sa kasalukuyan. Hindi nagtatapos ang pagpapatunay ng Diyos kung sino siya sa kanyang pagliligtas, kundi kahit sa kasalukuyan, patuloy niyang patutunayan kung sino siya. Mga kapatid, kaya panghawakan po natin that God sustains, not simply that God sustains. Okay? Na siya lang ay nagsusustain, but He sustains beyond all compassion or beyond all comparison. Wala hong katulad ang pagbibigay ng Panginoon. Walang katulad ang pagpapala po ng Panginoon. That's why, start dealing with such inadequacies. So, kung nakikita nating inadequate or insufficient ang isang bahagi ng buhay natin, simulan natin na tingnan ito ng may pagpupuri sa Diyos. So, that is the first. Okay? So, the first, again, is the intense praise. Purihin mo ang Panginoon. Whether in prosperity or in adversity, nasa tugatog ka man o nasa kailaliman ng buhay, nasa pinakamadilim o pinakamalungkot na bahagi ka ng buhay, purihin mo ang Panginoon. Yan po ang ginawa ni Haring David. At sa ating pangalawa po, makikita naman natin in verse 4, okay, sabi dyan, "Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud. To those who go astray after a lie, you have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more that can be told." So ito po, as our second point, who is behind that assurance? As our second point, the infinite person behind that assurance. So he said in verse 4, "Blessed is the man who makes the Lord his trust." Hindi po sinabi dito that blessed is the man who makes him his trust. So hindi ang nagtiwala sa kanyang sarili ang pinalad o ang mapalad, kundi ang nagtiwala sa Panginoon. And that is our second point. The infinite person behind that assurance. So blessed is he who makes the Lord his trust. Kaya, sino ho ang pinagtitiwalaan natin ngayon sa ating mga pinagdadaanan? Ang sarili ba natin? Ang mas nakakatanda sa atin? Ang taong sa tingin natin ay makakatulong sa atin? O ang Panginoon? Baka mas inuna nating lapitan yung mga taong sa tingin natin ay makatutulong sa atin. Hindi ang Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay. Dahil ang susi sa tagumpay na yan, ang susi sa tagumpay, ay kung unahin mong ang Diyos ang iyong pagtiwalaan. Trust God. Okay? First. Ang Panginoon ang iyong pagtiwalaan. Kaya sabi po na ang Isaiah, so memory verse po kanina, Isaiah 55:8, "My thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Hindi natin pwedeng ihambing ang ating kakayanan, ang ating kaisipan, sa kaisipan ng Diyos. Sapagkat siya'y manlilikha at tayo nilikha lamang. No one can compare with Him. Sabi nga po dito sa verse 5. Kaya sabi dyan, "You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us." Kaya kahit sinong lumapit sa Panginoon, naririnig niya. Because His sustenance is multiplied. His wondrous deeds are multiplied. Di ba? Sabay-sabay. Kahit marami. Napapakinggan ng ating Panginoon because He is an infinite God. Siya'y Diyos na walang hanggan, walang limitless. It's no other than the Lord, the eternal God, who delivers and sustains more than we can ever imagine.
The key to look in our inadequacies properly is to look first at God's greatness, who He is, and what can He do for you. Hindi lang kung sino ang Panginoon sa iyong buhay, ang kakayanang gawin niya ang lahat ng bagay para sa iyo. Yan din ang magandang gawin po natin. In Romans 8:32 says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Kung si Kristo na namatay sa krus para sa ating kaligtasan ay Kanyang ibinigay, how much more ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi ibibigay ng Panginoon? Siguradong ibibigay ng Panginoon according to His will and for His glory. Kaya mga kapatid, sa tamang Diyos tayo lumapit. We must praise the Lord and praise to the right person. Okay? So start dealing with our inadequacies with praise, and deal with our inadequacies in life with praise to the right object. To its right object. And that is the Lord. Ang Panginoon. Siyang nagmamay-ari ng buhay natin. Siyang nagpapala ng ating kalakasan sa bawat araw. Kaya walang sino mang pinagpala ng Diyos ang magmamalaking siya'y buhay dahil sa kanyang sarili. Sapagkat bigay ng Panginoon ito sa kanya. Pagpapala ito ng Panginoon sa kanya. Kung hindi mo kikilalanin ang pagpapalang ito ng Panginoon, paano ka magtatagumpay sa buhay? Paano ka lalago sa iyong paglilingkod at sa iyong relasyon sa Kanya? Again, that is the second thing or the second truth, the infinite person behind that assurance. He sustains and that sustenance is multiplied. Sabi diyan sa verse 5, actually this is our key text. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin, lahat ng buhay ng tao na bigay ng Panginoon, and none can compare with you. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong kabutihan sa akin. Higit ang kabutihan mo, higit ang habag mo, higit ang kalooban mo sa lahat. Higit ang iyong kapangyarihan kaysa sa lahat ng aking pinagdadaanan. It's a matter of how we look on the greatness of God, on the power of God. Kung paano natin tingnan ang kapangyarihan at kakayanan ng Panginoon. Okay? Kaya wag nating mas tingnan malaki ang ating sitwasyon. At ang Diyos ay kumbaga mas maliit na dihamak. Tingnan natin ang Panginoon na higit na may kaya't Diyos na nagpapala kaysa sa lahat na meron po tayo. So that is number 2, the infinite person. Not only start looking or dealing with such misconception with praise and praise to the right object or to its right object, and that is the Lord. But also, makikita po natin, so ang sabi dyan sa verse 5 pa rin, I will proclaim and tell of them, yet they are more than can be told. Kulang pa ang aking buhay upang isa-isay at isa-isahin ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Kaya ang bawat sandali po, mga kapatid, na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay maging sandali ng pagpapatotoo ng kabutihan niya. Hindi ng pagkadismaya na tayo po ay nasa Panginoon. Tayo ba'y masaya, mga kapatid, sa Panginoon? Amen! So ito po, ang puso na ipinagkaloob sa atin. Binigyan po tayo ng Panginoon ng bagong puso. Binigyan po tayo ng bagong, meron tayong espiritu, di ba? According to the new covenant, I will put my spirit and I will give you the heart of flesh. Inalis niya ang ating bato o pusong bato, and He placed it with a heart of flesh, and He put the law. Isinulat niya ang kanyang batas sa ating puso, kung kaya't narito po tayo, sumusunod, kinikilala ang Panginoon.
Okay? So our third point po natin from verse 6. Tingnan po natin. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book, it is written of me, your law is within my heart. So number 3 is the inevitable practice with that assurance. Bilang taglay natin ang katiyakang ang Diyos ay nagbibigay lahat ng ating pangangailangan. It cannot be compared, sabi nga, sa kahit ano at sa kahit sino ang Panginoon kung paano siya magbigay. Meron pong kasanayan na ginagawa po ang isang taong nagtataglay po ng katiyakang ito. And first, what is that? Delighting to do thy will. Masaya niyang ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ho siya sapilitan o siya'y napipilitan na ginagawa niya kung ano ang sa tingin niya ay kalulugdan ng Diyos. But he delights to do what is written in the law. Okay? Kaya sabi dyan, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Nasa puso ko ang iyong batas. Kagaya po ng sabi ni Haring David, Psalm 119. Upang hindi ako magkasala, iniingatan ko ang iyong mga utos. So that is a picture of offering with the right attitude of heart. Ito po ay larawan ng paghahandog na may tamang motibo. Ito po ay larawan ng paghahandog ng may tamang kaisipan, ng may tamang damdamin. Di ba? That is obedience and devotion. So that is the proper practice. Para hindi ho tayo tuluyang dalhin ng maling konsepto ho na hindi ho tayo kasimpalad ng ibang mga mananampalataya sa isang aspeto lamang. But here it says, delight to do the will of God. Ikasiya ho natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya ay buhay ng pagsunod at debosyon. Handog na ang kanyang sarili para sa Diyos, kung kaya't siya'y sumusunod sa kalooban niya. Kaya sabi ng Romans 12, verse 1, By the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing and acceptable unto God. That is your spiritual service. Lagi mo bang inilalapit, inaalay ang iyong sarili sa Diyos? Lagi mo bang inaalay ang iyong sarili na banal, karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Kanya? That is the first practice. Kung taglay natin ang assurance ng Diyos ay nagsusustain sa lahat. And number 2, proclaiming thy glad tidings of righteousness in verse 9. It says, I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Behold, I have not restrained my lips as you know, O Lord. I have not hidden your deliverance within my heart. Hindi ako tikom sa pagsasabi ng iyong pagliligtas sa akin. Lagi kong isinisiwalat, lagi kong ibinubunyag, lagi kong sinasaysay ang iyong pagliligtas. Ang magandang balita, sabi dyan, the glad news of deliverance. That is actually the gospel. This is the good news of salvation. Okay? I have not concealed. Verse 10, sabi dito, I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Sino tayo para bilang isang niligtas ng Diyos, tayo maging tahimik lamang na isaysay ang mga magagandang ginawa ng Panginoon sa atin? Kaya number 2, proclaiming thy glad tidings of righteousness. The gospel that we have is the gospel of righteousness. That's why it pictures proclaiming the message of God's faithfulness and salvation. That is the gospel of grace, the gospel of righteousness. Sinasaysay natin ang katuwiran ng Diyos, ipinapamuhay natin ang katuwiran ayon sa Diyos. Pinatutuhanan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung hindi natin ginagawa yan at madalang natin ginagawa ang mga bagay na ito, ay malamang sa malamang,
magtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, parang hindi ako kasing palad ng ibang mananampalataya. Bagamat ligtas ako, ligtas din sila. Pero bakit pagdating sa pinansyal, parang medyo sawing palad ako kumpara sa kanila. Di ba? So yun po yung minsang bagay na dapat nating itama. So that is number 3. The inevitable practice. Therefore, having the assurance of God's sustenance drives every believer to practice and proclaim the righteousness of God. This is our drive. Our knowledge of God. The gospel. Okay? The gospel must drive us to practice and proclaim the righteousness of God. Amen? Amen. Kaya huwag sanang maging tikom tayo at ang sisiwalat lalabas sa ating mga labi dahil meron tayong problema, kundi ang katuwiran, ang kabutihan, ang kaligtasan ng Panginoon. And number 4, in verse 11, so that is from verse 11 to 17. So actually ito pong part ng verse 13 hanggang 17 po is makikita din po natin in Psalm 70. But ang ikaapat po na makikita po natin dyan is the ideal prayer with that assurance. So ano ba ang magandang panalangin o paglapit sa Diyos? Dala natin ang katiyakan that God sustains and cares for us. Okay? So in verse 11, as for you, O Lord, you will not restrain your mercy for me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. For evils have encompassed me beyond number. My iniquities have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head. My heart fails me. So, hindi ho biro ang sitwasyon po ni Haring David. But here he said, your mercy will not restrain from me. And your steadfast love and faithfulness will ever preserve me. That's why begin your prayer with praise and with persuasion for the compassion, loving kindness, and truth of God. Yan po ang magandang panalangin as we respond doon sa misconception, doon sa maling kaisipan at maling pagtingin po natin sa pagpapala ng Panginoon. Ano po? Start praying with praise and persuasion for the compassion, for the loving kindness, and truth of God. Sino ba ang Panginoon? Ang Panginoon ay mahabagin. Ang Panginoon ay mabuti. The loving kindness of God. That is, in other words, the covenant love of God. Ang tipan ng Panginoon na hindi nagbabago. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig na hindi nagbabago. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay banal. Di ba? And the truth of God, ang katotohanan ng Diyos. That every word that proceeds from the mouth of God, ng bawat salitang lalabas sa Kanya, ay katotohanan at mapanghahawakan. Kaya pinanghahawakan pa rin ba natin ang salita ng Diyos sa buhay natin? Kapag tayo nasa mabigat na problema, ano ang pinanghahawakan natin? Baka ang pinanghahawakan na natin ay wag sanang katulad ng ibang tao, kumakapit sa swerte. Kumakapit sa any kind of gambling. Inaasa sa mundo. Inaasa sa sanlibutan. But we have the Lord who sustains. Meron tayong Panginoong nagbibigay. At ang pagbibigay ng Diyos ay hindi kayang sukatin. So first, again, persuasion for God's compassion, loving kindness, and truth. And number 2, plea for God's honor through His foes in verse 13. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let those be put to shame and disappointed altogether who seek to snatch away my life. That the Lord be pleased. Para sa kaluguran ng Diyos, mangyari ang mangyari sa kanyang mga kaaway. Ang sabi ni Haring David. Ganito din ba ang ating panalangin?
in our personal situation. Kung, let's say, problema, troubles. May the Lord be pleased. Sana ang mangyari ay ang kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng aking pagsubok. Hindi ang pagsubok na ito ang magbigay daan para tanungin ko ang Diyos. Para magtampo ako sa Diyos, para magalit ako sa Diyos. But may the Lord be pleased through my trial, through my difficulties in life. May the Lord be pleased. So that is plea for God's honor and also plea for God's glory through people who seek Him. So, kaya dito natin makikita that our prayer, not only, hindi lang to naka-concentrate sa atin, ito'y naka-concentrate din sa iba. Na para din sa kaluguran ng Diyos, kung paano siya kumikilos sa mga taong ito, ang Diyos ang malugod sa kung anong kalalabasan nito sa kanilang mga buhay. So ito din po ang panalangin ni Haring David. In verse 16, sabi niya, "But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, Great is the Lord." Everybody say, Great is the Lord. Great is the Lord. By the grace of God. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. And in verse 17, "As for me, I am poor and needy, but the Lord takes thought for me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God." So number 4, plea for God's help and deliverance. Ang nais ng Diyos, sa Kanya lang tayo lumapit at hindi sa kahit sa kung sino-sino. Sa Diyos tayo humingi ng tulong at ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos din ang magpapalaya sa atin mula sa mga ganitong pagsubok. At His appointed time, according to His will. Kaya maging akma din ang ating panalangin sa kung paano natin tingnan ang Panginoon. Having the assurance of God's multiplied blessing will enable him to plea with confidence and submission to His purpose. So, bilang taglay po natin ang katiyakan ng pagpapala ng Diyos, which is multiplied, it will enable us to plea with confidence and submission. Kaya lagi po natin gawin sa panalangin at isaisip po natin sa ating panalangin na mangyari ang lahat sa buhay natin para sa Kanyang kapurihan, para sa kaluguran at karangalan ng Kanyang pangalan. Hindi lang yung makatapos ang lahat ng ating problema. Di ba? Bawat isa sa atin, gusto natin matapos yung lahat ng ating problema. Pero kung kalooban ng Diyos na yan ay manatili pa sa atin hanggang sa Kanyang itinakdang panahon, at kung yan ang paraan ng Diyos, at kung yan ang kalooban ng Diyos para mabigyan siya ng kaluguran, then so be it. Amen? Humiling tayo sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng karunungan kung paano ko malalampasan ito. Panginoon, ako po'y mahina. Panginoon, ako po'y ganito. Tulungan niyo po ako. Hindi po siya genie. Nasabihin natin, Panginoon, alisin niyo po ito. May kalooban siya. At magpasakop tayo sa kaloobang ito. So bilang conclusion po, mga kapatid, sufferings are temporal, God is eternal. So that is our conclusion. Ang mga pagsubok ay hanggang dito lamang. Subalit ang Diyos natin ay walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita. You are our eternal God. You are our ever faithful and compassionate God. Salamat sa katiyakang ito, O Diyos, na kahit dumadanas po kami ng mga suliraning hindi na namin kaya, subalit Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Ikaw ang Diyos na handang tumulong sa amin. Kaya sa iyo lamang po kami hihingi ng tulong, Panginoon. At tumalapit po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami at mapagtagumpayan po namin nawa ang lahat ng ito ayon po sa iyong kalooban para sa karangalan
ng inyo pong banal na pangalan, Panginoon. Mapagtagumpayan po namin ito. Salamat pong muli sa iyo pong kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.